Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome po ulit sa ating panibagong update tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Sa bawat update natin, tatalakayin natin ang mga pinag-uusapan sa mundo ng social media tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel nako, i-click nyo na po yan and isama nyo na din ang bell button. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Abilino. Pero bago po ang lahat mga kakimpaw, narito muna ang mga napili nating komento patungkol po yan sa naging previous update natin. Unang komento mula po ito kay Kao Morio. Sabi niya, opinion ko lang ito ha, pero parang hindi yata okay yung na-conjugal properties agad. Dapat kung ano lang yung kinita nila, both nang magkasama na sila. Pero dapat yung mga kinita at mga na-acquire nila, both nang hindi pa sila magkasama. Para pair for both of them. For legality lang in case, yun naman kasi ang dapat. Yun ang standard. Kung ano lang ang dapat na share sila nang sila na. So maraming salamat sa napaka-informative na komento, Kao Morio. Yes, agree ako sa iyo, no? Kung ano lang yung dapat na talaga namang properties na ipundar nila na silang magkasama na talaga, 'di ba? Yun lang dapat 'yon. And yung mga naipundar nung alam niyo na nung hindi pa sila kasal, syempre dapat hiwala 'yon. Kasi merong mga nagsasabi na kasal na, no, secret married na daw, di umano si Kim and Paolo Abilino. So nakaka-happy lang na marinig yung mga ganyang mga nababasa natin, although wala pang konfirmasyon, pero nakaka-happy lang mga kakimpaw. And yung tungkol naman sa conjugal properties na nababasa din natin for Kim and Paolo Abilino na naipundar nila pareha, siguro ganyan naman ang ginawa nila, no? Knowing Chinita Princess, isa siyang Chinese, alam naman natin ang mga Chinese, masyadong sinisecure ang mga property, 'di ba, na talaga namang naipundar. Ibang usapan na po 'yun pagdating sa mga property na naipundar nung siya ay single pa po, 'di ba? I mean single yung hindi pa siya kasal, 'di ba? Kasi inihiwalay talaga 'yan. So maraming salamat sa napaka-informative na komento, Kao Morio. God bless and mag-iingat ka lagi. At ang pangalawang komento ay mula naman kay Lotan the Homer Hunter. Sabi niya, Miss Dries, ganun naman talaga, conjugal naman na talaga. Kasi mag-asawa na sila. Sana lang forever na silang dalawa. Oo nga, hindi tama yon. Dapat may respeto siya kay D. Lauren at nasa table sila na kumakain. Dapat umalis siya, hat niya, ang kalaban lang naman dyan ni Com para masira ang pag nilang dalawa ay kung mang babae si Paolo ulit. Ang dami niya kasing babae before isa yan sa dapat niyang baguhin sa buhay niya para hindi mawala ang tiwala ni Kim sa kanya. Mahirap kapag yan nawala sa isang tao. Masama na ang tingin sa kanya. Watch out ang tiwala mo sa kanya, Kim Pao forever. So maraming salamat sa komento, Lotan Homer Hunter, no? Yung mga babae naman na yun, mga Kim Pao before, hindi naman yun pinagsabay-sabay ni Paolo Abilino. And syempre, yung mga nakakarelasyon niyang yun, walang nagloko. I mean, hindi nanloko si Paolo Abilino or hindi siya nag-two-time. Wala pa akong na-encounter na balita na si Paolo niloko si ganto, si Paolo nag-two-time habang sila pa ni wala pa akong na-encounter na ganyan. And I think seryoso naman talagang lalaki. And karelasyon si Paolo Abilino. And hindi ko talaga nakikita mga kakimpaw na lolokohin niya pa ang isang Chinita Princess. Kasi si Paolo po talaga yung seryosong lalaki, 'di ba? Parang yung bang tipo na bahay, trabaho lang, laro, 'di ba? Ganyan yung nakikita ko sa kanya. Parang focus siya sa kung ano yung importante at talagang pinapahalagan po yung mga taong nakapaligid sa kanya. Lalo na ang isang Chinita Princess. Tingin nyo makakapagloko pa si Paolo Abilino gayong araw-araw, minuminuto ang gusto niyang kasama si Chinita Princess. 'Di ba lagi pong nakaalalay kay Kim Chiu si Paolo. At ayaw na ayaw po ni Paolo na si Kim Chiu ay nag-iisa
na alam niyo yun, lumalakad kung saan-saan. Eh, alam naman natin na si Kim 'pag lumakad yan sa mga public place pagkakaguluhan talaga, 'di ba? May time nga na talagang sinagi pa siya, nagjo-jogging lang siya, 'di ba? So, dapat lang talaga na pinoproteksyonan ni Paolo si Kim Chiu, 'di ba? Kasi nga po, yung mga ganitong pangyayari hindi inaasahan. Kaya thankful talaga ako na may Paolo Abilino na lagi pong nakasubaybay at nakaalalay kay Chinita Princess. Kaya wag nating pag-isipan ng masama si Paolo Abilino. Okay? So maraming salamat po sa komento po ninyo. God bless and mag-iingat kayo palagi. So kahapon nga po mga kakimpaw, bumisita po ang isang panapan ni Chinita Princess dito po sa kanyang shop ng House of Little Bunny. And binahagi niya po yan sa kanyang ex account. Nakita po to ni Kim Chiu. And sabi nga po ni Kim Chiu, thank you po. So kahit wala po si Kim Chiu dito sa Manila or sa shop niya, talagang hindi po nawawala ng may bibisita dito, may mag-hoard ng mga bag niya. Talagang ang sarap lang makita na talaga namang napaka-solid po ng mga Kimpaw fans sa pagsuporta kay Kim Chiu, ganun din kay Paolo Abilino. Next topic naman, pag-usapan natin mga kakimpaw, itong nakita ko po sa isang vlog, credit po sa vlog na to. Dito po nagsushoot kahapon si Kim and Paolo Abilino at makikita nga po dyan yung truck ng ABS-CBN. So, ipapakita ko po sa inyo yung place na location ng shoot ni Kim Chiu kahapon and Paolo Abilino. And ito nga po mga Kimpaw, si Paolo and si Kim Chiu po yung nasa katabi po ni Paolo, syempre. Nasa isang van sila galing. Sa isang van lang po sila sumakay para po dito sa shooting nila, no? So, sa harapan pa rin po ng dagat sila nag-shoot, mga kakimpaw. Diyan pa rin po, no? So, ang aliwalas lang po ng kapaligiran. So, ito yung quick update lamang for Kim and Paula Abilino at nakakatuwang malaman na talaga namang puspusan po ang kanilang paghahanda para po dito sa Daalibaya. Samantalang next topic naman, pag-usapan natin itong naging Instagram story ni Chinita Princess na kung saan meron nga pong nagpadala sa kanya ng flowers. Grabe! From Manila to Cebu. Kanino nagmula yan? Mula po yan sa Kimpaw Universe Events. Grabe, no? Talagang may pa-flowers pa sila for Kim. Grabe. And then, meron ngang message dito, mga kakimpaw, for Chinita Princess, na kung saan talaga namang makocomport ng sobra-sobra ang isang Kim Chiu, lalo na kung siya ay meron pong pinagdadaanan sa buhay. Ito mga bulaklak na to, yung parang magpapa-comfort sa kanya, 'di ba? Na parang reminders na maraming nagmamahal sa iyo, Kim Chiu, kung ano man ang problema mo, andito lang kami mga supporters para sumuporta. So, ganyan po yung pakiramdam ko sa flowers na to na pinadala po ng isang grupo po ng Kimpaw fans. So, maraming salamat sa Kimpaw Universe sa walang sawang pagpaparamdam kay Kim Chiu ng inyong mainit na pagmamahal at pagsuporta sa kanya. And sa mga nagtatanong kung kanino po to galing mga Kimpaw, sinabi ko na po, Kimpaw Universe. Meron kasi nagtatanong na baka galing daw kay Paula Abilino, yung bouquet of flower nitong si Chinita Princess. So, sa isang Kimpaw group po yan, okay? At alam naman natin na lagi pong binibigyan ni Paula Abilino ng bouquet of flowers si Chinita Princess, pero syempre, mas pinipili po nilang maging private at hindi na lang ito i-share sa mundo ng social media, okay? So, anong sa inyo dito mga kakimpaw? Please comment down below.